Planning to visit Tinapak River sa Daraitan, Tanay? Samahan niyo muna kami sa quick weekend getaway namin sa Tinapak Lodge and Restaurant. Sulit ba yung road trip? Kamusta yung food? Maganda pa talaga yung place? Tara, samahan niyo kami explore kung anong meron sa Daraitan, Tanay. Baka ito na rin ang next weekend getaway niyo. Hello guys! Iba naman muna tayo for today's video. Hindi muna to renovation update. Today, isi-share ko sa inyo ang naging quick weekend getaway namin ni MJ sa Daraitan, Tanay. Actually, sobrang last minute lang itong trip na to. Ang original plan talaga namin was magsambales from Saturday hanggang Monday para mag-beach. Lalo na't pareho pa kaming nag-leave sa work. Pero habang papalapit na yung weekend, napagdesisyonan na lang namin i-cancel at magstay na lang sana sa bahay para magpahinga. Hanggang dumating yung Saturday night, bigla kaming nagkaroon ng idea bakit hindi na lang tayo mag-road trip sa Tanay. So ayun, naghanap agad ako ng pwedeng pagstayan until nakita ko itong Tinapak Lodge and Restaurant sa Aguda. Since last minute na rin naman at mukhang okay yung place, binuko na agad. Sunday morning, around 10 AM na kami nakaalis ng bahay. 2 PM pa naman yung check-in kaya hindi rin kami nagmamadali. Honestly, isa talaga sa favorite part ko kapag ganitong trip is yung road trip mismo. Relax lang, good music, good company at magandang view habang bumabiyahe. Before heading to Tinapak Lodge, nag-stop over muna kami dito sa Salt and Pepper Restaurant to take some lunch. Ang funny lang, lunchtime na pero breakfast meal pa rin yung order namin. MJ ordered bang silog, while ako naman barbecue silog. Medyo natagalan lang ng konti dumating yung food pero sulit naman yung paghihintay. Tignan nyo naman yung serving, lalo na yung bangus ang laki. Sulit din yung lasa at bonus pa yung libreng sabaw. Quick tip lang guys, during our visit, cash and Gcash lang ang available nilang payment methods. Hindi sila tumatanggap ng card payment, so kung plano nyo kumain dito, make sure na meron kayong cash or Gcash para iwas hassle. After lunch, balik ulit sa road trip. Around 45 to 50 minutes pa ang biyahe papunta sa Tinapak Lodge. Habang papalapit kami, mas nagiging relaxing yung paligid. Ang dami ng puno at ramdam mo na unti-unti kang lumalayo sa ingay at polusyon ng city. Ito siguro ang isa sa pinaka-unique at medyo nakakakabang experience bago makarating sa Tinapak Lodge. Kailangan kasing tumawid ng sasakyan sa wooden bridge para makarating sa kabilang side ng river. Hindi ko nga mapigilang mag-overthink habang tumatawid kami. Kaya ba talaga nito yung sasakyan? Pero safe naman siya guys, ito talaga ang easiest way papuntang Daraitan at ito rin ang way para makatawid ng river gamit ang sasakyan. By the way guys, may 50 pesos entrance fee per vehicle bago makarating dito, then another 100 naman once makatawid ng river. During the rainy season din pala, tinatanggal daw nila itong wooden bridge dahil tumataas ang tubig sa ilog. So kung naka 4 wheels ka, hindi mo may tatawid yung sasakyan. Pero kung naka motor or tricycle naman, pwede daw itong isakay sa balsa para makatawid ng river. And finally, before mag 2 PM, nakarating na rin kami sa Tinapak Lodge and Restaurant. Since maaga pa kami ng konti, naghintay muna kami habang inaayos yung room. Pagpasok pa lang, sobrang calming na agad ng vibe. Rustic yung design, ang daming halaman, at presko talaga yung hangin. May swimming pool din sila, nakatapat lang mismo ng room namin. We booked their standard room, good for 2, with its own private bathroom. Unfortunately, hindi na namin masyadong nabidyo yung room dahil gusto na talaga namin magpahinga. But I'll show you some of the photos para may idea rin kayo. After magpahinga, time to explore. Few minutes walk lang, nandito na kami sa river. Ang linaw ng tubig at halos kita mo na talaga yung bato sa ilalim. Nagkulat na kami kasi medyo mababaw siya noong nagpunta kami. Hindi ko lang sure kung dahil kakatapos lang ba ng summer or ibang part talaga tong napuntahan namin. Sa mga nakapunta dito, ganito rin ba yung naabutan nyo? After mag-explore, bumalik muna kami sa room para magpahinga. Pagkakising, nag-advance order muna kami ng dinner, then diretso na sa pool. Hindi man ito kalakihan pero sobrang relaxing niya. Hindi rin sobrang lamig ng tubig kaya talagang na-enjoy namin. Minsan, ganito lang talaga yung mga kailangan natin. Walang ibang iniisip, puro relax lang. Dinner time, guess what? Breakfast meal ulit. Mukhang breakfast people talaga kami. In fairness, masarap yung food nila. Isa ito sa mga nagustuhan namin sa stay namin dito. No need na magbaon ng food, especially sa case namin na talagang biglaan lang and no time to prep. Another thing na nagustuhan namin dito, meron silang mga available na games. After dinner, naglaro muna kami ng darts at Jenga. Simple lang pero sobrang saya. Parang habang tumatanda talaga tayo, mas na-appreciate natin yung mga ganitong klase ng trips. Hindi na kailangan punong-puno ng activities, peace and quiet lang, okay na. Overall, sobrang na-enjoy namin itong quick weekend getaway namin. Kung naghahanap kayo ng place sa Daraitan na may restaurant, swimming pool, at relaxing atmosphere, baka worth checking out ang Tinapak Lodge and Restaurant. Thanks for joining us on this trip. See you on the next adventure or baka renovation update na lang ulit. See you! Bye!